Sabi nila, ang pamilyang sama-samang nananalangin at naglilingkod, sama-samang nananatili. Sa aming pamilya, hindi lang ito basta dasal. Ito ang aming buhay. Ito ang yaman na hindi makukuha ng kahit sino man. Ngunit sa isang iglap, na-realize ko na ang dambanang nagbibigay sa akin ng lakas, siya ring magiging saksi sa aking pinakamabigat na pagluhod. Ito ang aming tanging pamana. Anak, magdadasal na tayo. Tanda lang tayo. Sige po. Upo po kayo. Tanda lang po. Anak? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Sabi ni Tatay, dapat kapag maglilingkod sa dambana, presentable tignan dahil humaharap tayo sa maraming tao. At higit sa lahat, sa Panginoon. Naaalala ko pa nung lahat kami ay sabay-sabay na naglilingkod sa dambana. Sana maranasan namin yung muli. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Uy, Sis Marie, buti available ka ha. Kailangan kasi namin ng reliever dahil nagkasakit si Sis Magda. Wala pong problema, Sis Nadine. Alam niyo po, bahagi po ito ng paglilingkod natin. Ay, mag-uumpisa na pala yung misa. Magbibihis lang ako. Okay, sige. Anak, kinakabahan ka ba? Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami ni Nanay Susan mo. Isipin mo na lang na para sa Diyos ang ginagawa. At pinagpala naman ang iyong anak, si Jesus. Tay, sana napapanood mo to lalo na't nasa bahay ka lang at hindi mapagsimba. Dahil sa nararamdaman mo, isa ka sa mga dahilan ba't ginagawa ko to. Sana proud ka po sa akin. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan.
Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas at malalim na pananampalataya sa iyo. Tulungan niyo rin po ako dahil hindi ko alam kung paano ko pa sasabihin ito sa mga anak ko. Ngayon, at kung kami mamamatay, Amen. Nay, alis na po kami. Balik din po kami pagkatapos mag-serve. Nay! Bye-bye. Simba lang po kami. Mag-iingat, anak ha. Huwag masyadong malikot. Ingatan mo yung camera mo. Huwag kung saan-saan pupunta ha. Umuwi kayo na maaga at dito tayo manananghalian. Ako, Nay. Uy, yung bili ni Nanay, doon daw tayo mananghalian sa bahay mamaya. Huwag kang pupunta kung saan-saan. Tapos, hindi mo ba napansin parang may nagbago kay Kuya? Ha? Nagbago? Parang wala naman nagbago kay kuya. Ayaw niya pa rin bilhin yung gusto ko. Ikaw kasi, ang kulit-kulit mo, kaya ayan. Sige. Ito ibubuto ko ha. Sige, thank you. Sandali. Buto natin. Pero sa tingin ko, may kakaiba talaga sa kanya. Ayun pala si Kuya. Lah, saan pupunta yun? Sige ate, una na ako. Punta lang ako sa but. Sige, sundan ko lang si Kuya. Yan ang nagbago. Anyways, para sa buhay niya. Kuya! Kuya! Uy! Ba't hindi mo kami hinintay ni Enzo? Di ba sabi ko sa'yo, sabay-sabay na tayo? May mga kailangan pa kasi akong gawin, kaya kailangan ko nang mauna. Nang iwan ka na naman. Nagbago ka na talaga. Uy! Oh, may bago ang camera ah! Oo, Enzo. Bigay ni Mama. Ang gaganda raw kasi ng grades ko ngayong semester. Kaya tingnan mo, mirrorless, bago-bago. Inga niyan. Buti ka pa. Uy, ingatan mo yan, ha? Nung nakaraan kasi, mutik mo na masira yung camera ko. Sirahin ko nga dapat eh. Ha? Ano yun? Ha? Sabi ko, para sabi pagkakaibigan natin, di mo peperamin. O, sige na nga. Enzo, nakita ko yung camera na gamit mo kanina. Saan galing yun? Bago na naman? Si ate naman. Sa kaibigan ko po yun. Tinesting ko lang. Ganda nga po eh. Nako, Lorenzo de Rosario, tigil-tigilan mo ako sa mga ganyan. Alam ko na yan. Si ate naman, testing lang. Ay, nako. Doon ka sa kuya mo makipag-usap. Hindi mo ako madadaan sa mga ganyan-ganyan. Hina ka talaga sa'yo, te. Tara na nga, uwi na tayo. Nagkita na si nanay. Bili mo na sa pagkita bago mo eh. Para meron tayong mabigay sa Sige, Paul. tara. Tara. Saan na yun? Ali. Uy, bakit naman tinarayan mo si Sister Linda kanina? Yan tuloy, napaaway ka na naman. Namimersonal na kasi eh.
Dami niyang tungkol sa akin. Tapos nalaman ko pa, sinisiraan pa ako sa iba. Buti nga, di ko siya sinampal eh. Ang akin lang, dapat hindi mo na pinatulan. Na kaya sumakasama natin sa meeting kanina. Lagi siyang ganyan. Habang tumatagal, lalong namimihasa. Tsaka paano na lang pag nalaman nila nanay at mga kapatid ko yung tungkol sa akin. Naku, pag ganun, baka masubunutan ko na yun. Kalma ka lang. Huwag ka na makikipagwarlaw ah. Tara na nga, maghalo-halo na lang tayo doon para naman kumalma ka. Asan na daw ba ang Kuya Hon mo? Nasaan na siya? Ang sabi po, pauwi na raw po siya eh. Huwag na natin siya antayin. Kumain na tayo. Ayan na pala yung magaling eh. Nay, pasensya na po. Galing pa po ako sa meeting. Meeting. Uy, Enzo. Ay, si nanay. Nay. Nay. Nay, tubig po. Okay lang po ba kayo, Nay? Okay lang ako, anak. Araw-araw, namimiss ko ang tatay niyo. Simula nang mawala siya, hindi mawala sa isip ko yung sinabi niya na kailangan ilabas natin ang tagpo tuwing mahal na araw. Hindi ko alam kung paano natin ipagpapatuloy ito. Pero natatandaan niyo ba yung mga masasayang araw natin nung inaayos natin yung mga imahe sa karo? Natatandaan niyo yun, mga anak? Itutuloy natin yun. Kain na tayo. Huwag niyo ko itindihin. Uy, hindi pa natin ito nagagawa. Sandali. And so, Marie, Wait lang. tinan niyo to. Bigay ko ng rice iyo. Tama po. Eto. Simon Diba? Father Prince. Mga anak, tara na. Simulan na natin ang pag-aayos ng karo. Tara na. O, Ricardo, ingatan mo ang mga bata, ah. Ikaw, Enzo, huwag pasaway. Huwag malikot. Ha? Sige. Ako sa bulaklak ha, ako sa bulaklak. Gandahan niyo ayos. Okay tayo, okay. Palitan natin siguro yung takip niyan para hindi masyadong inaalikabok. Grabe, napakinta mo na Rati ah. Oh, syempre. mo. Syempre. Okay. Siguro pakargahan na natin ng gasolina ito. Baka magtaas na naman sa 1 linggo. O, kumusta naman ang pag-aayos ng karo? Tay, mga Okay anak, naman halika po. na, kumain na tayo. May pagkain na po. Eto na, Tara. ito na. Iwanan na natin si Marie dyan. Hayaan mo na muna siya dyan. Tara na. Dali! May extra rice ito para kay Enzo. Ayun. Tay, kapag nagkatrabaho na ako tapos yumaman, ibibili ko ng magagandang ilaw tsaka maliliwanag na ilaw yung tagpo natin. At syempre, ako na rin bahalang magsaayos tsaka maglinis niyan. Tay, ako naman po bahala sa pagpapagawa ng damit. Tapos ako na rin po magde-design. Tapos tayo, syempre ako nang bahalang mag-alaga sa imahen. Tapos lagi sila spray ng pabango para humahalimuyak sa buong bahay natin. Naku, talaga tong mga anak mo, Susan. Nakakatuwa. Manang-mana. Siyempre, Tay, sa akin. At ako naman ang bahala sa walang makakatalong minudo ni Nanay. Nay, gutom na naman ako. Ikaw talaga? Gutom ka na naman. Ikaw lagi kang gutom. Ikaw lagi kang gutom. Extra rice. Basta ikaw, Elsa. Basta Hindi kain ng ikaw. dalawa. Nay, saan po kayo pupunta? Ang kapatid mo na, puruhan na, paaway na naman sa eskwelahan. Kailangan ko siyang puntahan. Pero Nay, di ba, pupunta po tayo sa lakbay-aral ko. Marami pang pagkakataon ng lakbay-aral na yan. Maiwan ka muna dito sa bahay. Pero Nay! Wala nang pero. I-message ko na lang ng teacher mo. Kailangan ko na puntahan si Enzo. Sasabihin natin sa kanya.
Ay, may awa ang Diyos. Mauunawaan ni Juan ang sasabihin natin sa kanya. Nay, Tay, bakit po? Mano nga po? Tawag ka ng Diyos na. Upo ka, Juan. Anak, kumusta yung pagsaserve mo kanina? Mabuti naman po, Nay. Actually, kanina ko pa nga po iniisip kung bakit niyo po ako gustong makausap. Ano po ba yun? Anak, may sasabihin kasi kami sa'yo. Galing ako sa ospital kahapon after work. Sabi ng doktor, may heart failure ako. Anak, looking forward, ine-expect na namin na magiging malaki ang gastusin. Anak, baka pwedeng huminto ka muna sa pag-aaral. Hindi man namin gusto, pero kailangan kong matulungan mo ako sa gastusin sa bahay. Pero Nay, Tay, paano po yung pangarap ko? Tsaka, paano na po yung pangarap ko para sa tagpo? Pasensya ka na, anak. Maniwala ka sana na hindi namin kagustuhan na huminto ka sa pag-aaral. Pero bilang panganay, sana mas maging matapang at matatag ka para sa amin ni nanay mo at ganun na rin para sa mga kapatid mo. Huwag mo sana silang pababayaan, anak. May gusto akong sabihin sa'yo. Minsan gusto kong magsumbong sa'yo. Kapag pagod na ako. Tama nga ba ang init ng yakap mo ang hinahanap ko? Minsan gusto kong tumawag sa'yo para marinig ko ang boses mo. Mali na ba kapag nagkangiti ako, hinahanap ko ang sa'yo? Alam mo, salamat kasi lagi kang nandyan para samahan ako. Okay lang naman, basta ikaw. Alam mo naman kasi na ikaw lang yung nakakakita ng weak side ko. Kailangan kasi pag humaharap ako sa mga tao, kailangan malakas ako, lalo na sa pamilya ko. Simula kasi nung mawala si tatay, ako na yung naging role model nila. Pero ito tatandaan mo okay lang na maging mahina minsan. Huwag mong kakalimutan yun. Alam ko naman na mamahalin at tatanggapin ka pa rin ng pamilya mo kahit sa kahinaan mo Nga pala, kamusta yung inipon mong pera para sa camera ni Enzo? Ayun, kulang pa rin. Pero at least umuusad na. Sigurado ang magugustuhan ni Enzo yan. Ano, kanta na lang tayo ulit. Tara, let's go. Minsan gusto kong magsumbong sa'yo. Buksan niyo po ang kanilang mga mata na makita ang halaga nito at bigyan niyo po sila ng bukas at mapaghilom na puso. Panginoon, tulungan mo po ako. Tay, miss na miss ka na po namin dito. Lord, ito na po ba yung katuparan ng panalangin ko? Pero, paano rin naman po yung tagpo at ang aking mga mahal sa buhay? Uy, si ate, di mapakali kagabi nung may nag-text. Siguro, love life mo yun, no? Anong love life? Pinagsasabi mo dyan, wala akong panahon sa mga ganyan. Sus! Bata-bata mo pa eh. Puro ganyan nasa isip mo. Kaya nga, kaysa puro love life yung iniisip mo, pagbutihan mo naman yung pag-aaral mo para hindi puro palakol yung grades na nakukuha mo. Oh,
Kahit pala ko yun, no? Tutuwa si nanay doon. Tsaka gawin mo naman sanang makabuluhan yung pagiging masaya sa'yo ni nanay. Tama na yan ah. Baka kung saan pa mapunta. Tapos, kuya, ano ginagawa mo dito? Saan ka pupunta? May pumunta lang ako dyan. May tatagpuin lang akong kaibigan ko. Mag-iingat kayo, mauna na ako sa inyo ha. Kaibigan. Tingnan mo, tulis ng pitik. Yun na nga, idol. Balita ko hanggang Sabado na lang daw yung registration. Sa atin dalawa, ako pa lang nakapag-register. Iisipan ko pa. Ba't naman? Kung tutuusin, may gamit ka, yung camera mo. Tapos, ang galing mong pumitik. So, ba't di ka pa sumali? Masyado na kasing lumay gamit ko eh. Baka hindi na kayo makipagsabayan. Sure naman ako may mga sasali dyan bago yung gamit nila. Uy, ano ka ba? Hindi naman sa ganun yun, no? Galing-galing mo kaya pipitik. Gagawa ko ng paraan. Sali ako dyan. Ayun! That's the spirit. Sasali na yan. Sasali yan. Alam mo, kanino ko pa napapansin ang tahimik mo. Alamin yata ng iniisip mo. May problema ba tayo? Baliw ka talaga. Si tatay kasi may sinabi kay nanay. Actually, sa amin namang lahat. Ipagpatuloy daw namin yung paglalabas ng tagpo tuwing mahal na araw. Tagal na rin kasi nun. Kaya hindi talaga namin pwedeng hindi ituloy. Oh, ayaw mo nun? Why not? Di ba magandang opportunity yun? Isang buwan pa lang kasi nung namatay si tatay, ayoko na ng panibagong responsibility sa pamilya namin. Parang hindi ko na kaya ng isa pang responsibilidad. Hindi na ako nakatapos ng pag-aaral. Tapos wala pa ako nahanap na trabaho na malaki ang sweldo. Hindi naman ako nagrereklamo. Pero feeling ko kasi napipigilan ako nito at ng mga responsibilities ko kung sino at ano talaga ako eh. Bakit ba kasi ayaw pang umamin sa kanila? Wala namang pumipigil sa'yo kundi sarili mo lang eh. Tandaan mo, pagtanggap sa sariling unang hakbang sa paglaya mo. So, anong plano nyo? Eto na naman. Poon na naman. Tagpo na naman. Hanggang kailan po ba natin to dapat pag-usapan? What if ibenta na lang natin yung tagpo? Para wala na tayong problema. Case closed. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Okay ka lang? Sa tingin mo ba ganun kadali lang yon? Hindi naman ito tungkol sa pera, mga anak. Yung mga bayarin natin, mababayaran natin yan. Hindi ba talaga, Nay? Hindi pa nga tayo tapos sa problema natin kay tatay. Bastos ka ba talaga? Hindi mo na ginagalang si nanay. Bakit hindi mo na lang sabihin yung dahilan kung bakit puro pera yung nasa bukang bibig mo? Anong sinasabi mo, ate? Alam ko, Enzo. Alam ko. Di ba, gusto mong bumili ng bagong kamera kaya gusto mong mangutang doon sa kaibigan mo? Kasi naiingit ka kay Ezekiel, di ba? Oh, di lumabas din ang totoo. Pera at gusto mo lang yung iniisip mo. Hindi ganyan yung turo sa atin ni nanay at tatay, Enzo. Tsaka mag-isip ka nga, sa tingin mo ba mapapalitan nyo ng kahit anong halagang pera yung iniwan na alaala ni tatay? Wow, mali ko na naman. Lagi na lang ikaw yung tama eh. Porkit ikaw yung nagbibigay ng sustento namin dito sa bahay. At ikaw yung paboritong anak ni nanay. Pero kahit ganun, kahit hindi mo alam, nag-iipon ako ng pera para mabili yung matagal mo ng pangarap na kamera. Kaya magdahan-dahan ka sa pananalita mo kasi hindi mo alam kung anong sakripisyo yung hinaharap ko araw-araw para lang mabigyan ng pera yung pamilya natin tsaka yung mga luho mo. Ano ba? Hindi ba kayo titigil? Kumakain tayo. Hindi nyo na ginalang yung pagkain, hindi nyo rin ginagalang si nanay. Sino ba kasi nagsimula nung pag-aaway na to? Sino pa ba naman kasing patatamaan yan? Di ba ako? Ako lang naman yung inaantay yung magsalita at umako ng responsibilidad eh. Ako kasi yung panganay. Responsibilidad? Panganay? Ikaw pala yung panganay. Kasi, pakiramdam ko, ako lagi yung nag-aasikaso ng bahay.
Ako yung nag-alaga kay tatay. Ako yung kasama ni nanay. Ako yung palaging narito sa bahay, pero ako yung palaging hindi nyo napapansin. Hindi nyo nga ako makamusta eh. Hindi nyo alam na hirap akong piliin yung pangarap kong makapagtrabaho sa ibang bansa. Kasi ayoko kayong iwan. Ayokong iwan yung pamana ni tatay. Nakakalungkot. Wala ba sa pamilyang tong may pakialam? Walang may pakialam doon sa iniwang alaala ni tatay, yung pamana ni tatay. Kasi alam nyo ba, napakaswerte natin. Kasi may iniwan si tatay na pamana sa atin. Tapos yung pamana na yon, alam nyo ba, naging saksi yun sa maraming yugto ng pamilyang ito. Anak, pasensya na kung ganyan ang nararamdaman at iniisip mo. Pasensya na. Kumain na tayo. Maupo ka na, kumain na tayo. Pasensya na rin po, Nay. Ngayon lang po ako nakapagsalita sa pamilyang to. Kasi all this time, simbahan ko lang po nagagamit yung boses ko. Kasi doon lang po ako nabibigyan ng oportunidad para makapagsalita. Okay lang naman po ako eh. Alam ko naman po na hindi ako yung paborito. Na kahit anong effort yung ginagawa ko, wala pa rin. Pero, alam nyo ba, hindi ko naman to ginagawa kasi gusto kong magpapansin. Ginagawa ko to kasi mahal ko kayong lahat. Pero, nakakapagod rin eh. Kuya, once and for all, bakit ba iniiwasan mo yung paglabas ng tagpo? Yung responsibilidad nun. Tapos, simula nung mawala si tatay, parang nag-iba na yung pakikitungo mo sa amin. Hindi ko kaya. Ayoko itaguyod yung responsibilidad na yan. Anong hindi mo kaya? Tumatakbo ka na naman sa responsibilidad mo? Tama ka. Mula nung mawala si tatay, nabago na yung pakikitungo ko sa inyo. Kasi natatakot ako. Natatakot akong harapin yung responsibilidad na tumayong tatay, tumayong kuya sa pamilya natin. Wala naman naging handa sa pagkakataong ito eh. Wala naman ang naging handa sa atin sa pagkawala ni tatay. Pero araw-araw, bumabangon at lumalaban tayo. Hindi kasi ganun kadali yun. Natatakot po ako. Ba't hindi mo pa kasi sabihin, anak? Natatakot po kasi ako, Nay. Natatakot po ako na baka hindi niyo ako tanggapin at maintindihan. Sa panibagong responsibility po kasi na to, alam ko po na kakakibat nito, kailangan ko pong maging mas mainam na role model ng kabutihan at accountability sa pamilya natin. Tsaka, Nay, naguguluhan pa rin po kasi ako. Di ko po maintindihan kung ano po talaga ako. Kaya ayoko rin pong ipakita sa inyo na nahihirapan at kung minsan, nanghihina din po ako. Pasensya na mga anak. Alam ko napabayaan ko kayo. Simula na mawala ang tatay niyo. Hindi ko rin alam kung saan ako magsisimula. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan at hindi yun ang magiging magandang dahilan para pabayaan ko kayo. Pasensya na mga anak. Pasensya na. Pasensya na.
pasensya na po sa mga nagawa at nasabi ko. Masyado ko pong naabuso yung pagmamahal na binigay mo, ninyo, para sa akin. Masyado ko pong iniisip yung sarili ko. Nay, nasabi ko na po sa kanila. Ang gaan po pala sa kalooban. Ganito po pala yun. Hindi ko man po lubos na naiintindihan yung sarili ko at yung nararamdaman ko. Ang sarap sa pakiramdam na masabi sa kanila yung totoo. Pakiramdam ko, mas malaya na po akong makakatugon sa gampanin ko sa pamilya namin. Handa na po ako. Tay, pasensya na po at nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan dahil sa pamanang iniwan niyo po. Sana po, gabayan mo kami at idulog ang aming saloobin sa Panginoon. Panginoon, matagal na po kaming humihiling ng anak. Biyayaan niyo po sana kaming mag-asawa ng anak na handang maglingkod sa iyo. Amen. Panginoon, salamat po. Nakatapos na po si Marie sa sekundarya. Sana po makapasok din po siya sa kanyang pangarap na kurso sa kolehiyo. Amen. Panginoon, lumalapit po ako sa iyo upang tulungan ang aking anak na si Enzo sa kaniyang asma. 3 buwang gulang pa lamang po siya. Iligtas niyo po siya. Amen. Bakit tayo napunta dito? Hindi ko rin po alam eh. Mariana, bakit tayo nandito? Hindi naman death anniversary ni tatay mo. Hindi rin naman birthday. At hindi rin naman namin anniversary. Anong ginagawa natin dito, anak? Nay, Oh, ano nga po? Wala Pasensya ka na po, galing. naghanap pa po ng trabaho. Wow. Perfect! So, bakit nga ba tayo nandito, ate? ano yan? Saan galing yan? Kailangan na po nating umaya. Panginoon, bigyan mo po ng lakas ang aking asawa. Pagtibayin mo po ang aming pamilya. Maging matibay nawa siya sa anumang hamon ng aming buhay. Mauna man ako sa kanya, palagi niya sanang maramdaman ang pagmamahal ko sa kanya sa pamamagitan ng aming mga alaala at mga anak. Dahil ito ang aking tanging pamana para sa kanila.
sa